Bag-ong adlaw, bag-o og labas nga mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o og labas nga mga balita. Ikan sa mga presintos kapulisan ug ubang suok sa kadaliman. Ang tibok puwersa sa News and Public Affairs Department mo'y paspas nga buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita! Panguna ug paminawa ang Pamukaw Balita! Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumustag may buntag kaninyong tanan. Welcome sa talumanon ng Pamukaw Balita. Dores Pamukaw Balita! Adlaw karon nga Sabado, pitsa 13 buwan sa Disyembre taga 2025. Kamusta nga tanan nga nagpamati nini nga atong istasyon? Ang DYWS sa Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio! Ayong buntag sa tanan, labi na sa tuwang mga nanay diha nga nagbata na karong buntaga. Sa iyong nagbata alang nas pamaos tibok pamilya. Super Radio! Good morning diha kaninyong mga kapuso. Sa atong mga amahan, mga tatay, nagmatasab karon nga mga panahonan, nag-andam na alang sa ilang trabaho mga kapuso. Oy, good morning diha kaninyong mga tatay. Super Radio! Sa atong mga taxi driver, jeepney drivers, mga habal-habal driver, sa atong mga bus driver karon mga kapuso, naanas kadalanan aron sa pagserbisyo labi na sa tuaga mga commuters. Kasayo nga mo lakaw karon buntaga alang sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Oy, good morning diha kaninyo mga kapuso ha. Inahinay sa ato ang pagpadagan sa ato ang mga sakinan gas kadalanan mga kapuso. Aron sa pagsiguro sa atong kaluwasan kanunay. May buntag kaninyo diha. Ayong buntag sa toang mga labasera, mga vendors gikan sa toang Carbon Public Market. Ingon man sa Tabuan Public Market mga kapuso. Nga tong Haring Dakbayan sa Sugbo. Good morning sa to mga kasikbit nga mga syudad dito sa Lapu-Lapu, Talisay ug Mandaue. Good morning diyan ninyo ha. Og sa ubang dapit sa tuang lalawigan sa Sugbo. Super Radio! Oy, mayong buntag kaninyong tanan diha mga kapuso. Sa mga kasikbit nga mga lalawigan, good morning sa mga taga Bohol, sa mga taga Siquijor, Negros Oriental, sa Leyte. Og sa ubang dapit sa Kabisayan, og sa Mindanao. Lakip usab mga kapuso sa Luzon area og tibuok ka Pilipinas. Super Radio! Good morning oy. May buntag diha ninyo. Tawag mga kapuso nato. Nga nagtanaw karon pinagis itong Facebook live streaming sa mga OFWs diha. Lukop pa kalibutan. Ayong buntag, i-search na ninyo ha. Ang ito ay live streaming karon sa tuang Facebook fan page. Ang all capital letters DYWS sa Radio GMA mga kapuso. Inyo na makitang babati live ang ito ang tulumanon karong buntaga. Unsa may mga balita kanato karon nga makapamukaw nato karon nga buntaga mga kapuso. Oy dito sa Dakbayan sa Mandaue ay dunay bodega. Sa bodega mga kapusos, mga ukay-ukay. Ang gironda sa tawang mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG diya sa Mandaue Field Unit Office mga kapuso.
o doon nagi mokabat sa 300,000 nga balor sa mga ukay-ukay ang ilahang nasakmit mga kapuso atol silang gihimo nga buy-bust operation, test buy nga operasyon mga kapuso. Kinihuman nga doon na yung sa kapuser buyer dito sa CIDG Field Unit sa Mandaue ang nipahigayon sa pagpalit og duha ka bandol sa mga ukay-ukay dito sa naasoy nga lugar og nakonfirmar nga namaligya gyud ukay-ukay hinungdan kaila din gipatuman mga kapuso ang pagdakop ingon man pagsakmit diadto mga ukay-ukay dito sa may Hernan Cortes mga kapuso sa siyudad sa Mandaue. Onya nadakpan atol sa ilang gihimo nga operasyon dito din ni Stipulo nadakpan sa ka warehouse. Onya nadakpan nila atol sa mga operasyon ang caretaker sa kinini ang maong ukay-ukayan usa sa mga staff mga kapuso og mikabat again sa 300,000 pesos ang balor sa mga ukay-ukay nga ilahang nasakmit gikan sa maong bodega. Patod pa nga kining maong pagbaligyag ukay-ukay kalapasan ni mga kapuso sa gitawag na tong Republic Act number 4653 nga nagdili sa commercial importation og selling labot ining mga ginamit nga mga sinina o diba kaha mga trapo aron sa pagproteher sa publiko labi na sa kahimsog sa panglawas. Umikan kay dunay posibilidad nga kana inyo mapalit nga ukay-ukay basig bangatol na himuon diha mga suking tigpaminaw. Imbis nga mugwapa mo mga kapuso sa inyong ipamalit nga mga sininang mga ukay-ukay apan mangatol man po yung lawas gumikan kay basig isang lang nigamit niya na mga suking tigpaminaw. Pero para nako ba kining si IDJ o guban pa mga law enforcement agency kung seryoso gyud mo sa inyo bitaw nga kinini ang kampanya batok ining mga ukay-ukay ay nagdaghan diaw sa mga merkado nga nagbilandra. Doon ay daghang ukay-ukay diha mga kapuso mapalit nimo sa mga merkado. Ipang bilandra na dahil tag G's, dahil tag 50, depende sa klase o depende po sa unsa ka ang uban magod mga suking tigpaminaw nga mga ukay-ukay nga mga sinina. Kato mga gision na o murag lisod na kay pahimuslan mo tag G's lay baligya. Kanya kung seryoso gyud si IDJ pagpahunong o pagpanakop niadto mga namaligyag ukay-ukay napila na ninyo mga gibilandra gyud diha sa ato ang mga kamerkaduhan. Gibilandra gyud na diha mga suking tigpaminaw. Imposible man pug kayo dili na ukay-ukay. Klaro man nagtataw. Ano di man takabadlong ana. Way permit. Dili magid ni mahatagag permit kay ukay-ukay man. Kay bawal man amtay balaod nga nagdili ini mga suking tigpaminaw. Mo na akong pangutana diha sa mga naa sa tong law enforcement agency. Kato mga bodega inyo ang gipang dakop. Salamat kaayo kay inyong na-prevent ang pagbaligya ana ngadto sa kamerkaduhan. Pero kato mga naa na karos merkado na maligya na og mga ukay-ukay sa man nyo himuon ana. Wala ra ato nang pasagdan diha. Tungod kay na nilokat guro nag mga permits sa pagbaligya ana pero once again gidili man na in the first place under Republic Act number 4653. Doon na pa magani mag live selling og mga ukay-ukay mga kapuso. Kana kung seryoso gyud sila kailang gustong tinguha tungod kay tinguha ining balaod mga kapuso sa Republic Act numbers 4653 mo ang pag-uphold sa gitawag natong national dignity. Asa naman lang ko natong dignidad kung manawa ta ng mga ginamit nga mga sinina kikasubang kanasuran. Asa naman lang atong dignidad isip o sa katao. O na ilahang gipanghimugatan ubos aning Republic Act number 4653. Pero sa maday ang atoan lang target ini kato lang mga bodega. Ya kato mga gabilandra na gyud sa kamerkaduhan mga kapuso. Wala na ato lang pasagdan.
Libog ta usayan nga to ang mga law enforcement agencies. Ha? Libog ta usahay ba? Oras alas 5:08 na. Samtang sa pikas bahin, mga kapuso, oy! Sa laing balitang makapamukaw kanato karong buntaga mga suking tigpaminaw. Nanawagan karon natong arsobispo dinhi sa to ang lalawigan sa Sugbo kasi Archbishop Alberto Abet Uy. Ganiining umaabot mga kapusong kasaulugan sa Pasko. Unta kitang katawhan muambit o mopaambit tag grasya gadtos mga nagkinahanglan mga suking tigpaminaw. Kinihilabinas mga kaigsuonan nato mga nabiktima sa mga minglabay nga mga katalagman o kalamidad. Sama na lang atong bagyo. Atong bagyong Tino, grabe itong daghang nakalas mga suking tigpaminaw. Gumikan sa mga pagbahang na sinati at dere sa toa sa Sugbo. Labi na dito sa northern Cebu area. Ubay-ubay tang mga igsuon, mga kapuso nga mga nakuan na apektuhan sa gitawag nato o pagbaha tungod adtong bagyong Tino mga suking tigpaminaw. Onya dito po sa northern Cebu area, labi na dito sa Bugo City, sa San Remigio, gubang pangdapit. Doon na po yung mga kaigsuonan na to dito nga padayon gihapon ang gihimo pang recovery gumikan sa pagtayog atong 6.9 magnitude nga linog mga kapuso. Inundan nga nanawagan si Archbishop Alberto Abet Uy. Batod pa niya mga suking tigpaminaw nga kining mga katawhan nga naabiktimag mga katalagman. Matod pa mga kapuso, nagatubang ning mga dagko kay mga pagsuway nga nakapaluka pa silang kahimtang karong mga panahon na. Hinungdan nga nanginahanglan silang tabang. Kita mismo, angay mga kapuso, nga mo paambit o bisag ginagbay lang nga mga tabang nga to sa ato ang mga kaigsuonang nanginahanglan. Ano mo gahintang tabang mga kapuso, ngadto kanila. Bisag unsa lang ko. O sa ito mahatag mga suking tigpaminaw. Ay parang taon po. Matabangan na to sa silang recovery. Although doon natin mga national agencies nga kasamtangan na karon nga ni patuman o mga relief operations alang ngadto kanila. Labi na, katobi itong ato ang Department of Social Welfare and Development kundi DSWD wherein doon na sila murag karong adlaw December 12 agahapon isugdan nila ang ilahang pag-apod-apod mga kapuso o mga financial assistance nga mokabat og tag 10,000 ka pesos alang nitong mga panimay nga maisip nga mga totally damage atol sa pagkuso-kuso sa ato ang bagyo nga si Tino. Human nga nas kasinatig mga pagbaha ang ato ang pipila ka mga dapit diri sa ato ang lalawigan sa Sugbo mga suking tigpaminaw. 10,000 pesos ang gigahin. Alang ni adtong mga totally damage may unang hatagag prioridad sa to ang DSWD nga batagaan og hinabang. Inaagi po ni silang emergency cash transfer kon ECT mga suking tigpaminaw. Samtang katong mga partially damaged, katong mga nakaangkulan o mga ginagmayng kadaot sa ilang mga Pinoyanan, makadawat po mga kapuso o financial nga hinabang sa DSWD nga tag 5,000 ka pesos mga suking tigpaminaw. Salamat Dako na nag-alibyo, magkatabang na sa to ang mga kaigsuonan nga sabi na katong uban nga naapa karon nagpuyo mga kapuso sa to ang mga tent cities sa mga evacuation centers mga suking tigpaminaw. Tungod kay gihapoy wala pa'y nahatag mga suking tigpaminaw nga kapuy-an ang ato ang mga kagamhanan karon diri sa to ang lalawigan. Nga antos-antos lang sa ta, no?
Kinahanglan mga kapuso kadtong mga naa sa mga danger zone kay mao man ginisagad nga mga mabiktima mga katalagman. Angay na ni sila mga kapuso nga ibalhin natog mas luwas nga lugar. Labi na katong mga nagpuyo ngadto sa kilid sa mga sapa. Naas mga baybayon mga kapuso. Angay nga sila may atong unahon sa pagtabang mga suking tigpam na nga matagaan silang lugar. Kadon na sila gitawag natong seguridad. Seguridad mga kapuso. Kadi na sila mabalaka nga panahon nga dunay mga paguwan dili na masanapan nila mga Pinoyanan mga kapuso. Kana o kung dunay pagtayog bakaha o di bakaha mga kapuso o bang pang mga katalagman kanan dili na sila mabalaka ba. Kaya kung magpabilin sila, pagpuyo diya sa mga danger zone na to nga mga lugar, ay magsigig balik-balik atong problema. Sige tag hinakutay na nila mga suking tigpaminaw. Panahon kung doon ay katalagman, hakuto na po nato kay para nga ibalhin nato sa mas luwas nga lugar. Ganong pangitaan lang ka nato, permanente mga kapuso nga ilang kapuyan na gyud nga din na sila mabalaka nga mahimutang sa peligro ilang kinabuhi. Kana may angay nga tan-awon tutukan sa tuang mga local government units ingon man sa mga national agencies nga nipatuman o ni patuman mga kapuso sa paghatag og relief assistance ining ato mga mabiktima o nabiktima karog mga katalagman mga suking tigpaminaw. Atong oras, alas 5:15 na. Dapat ang report gikas ng mga kaubanan karong mga orasa. Atong unahon, gumikan kay ang DOH nahimog training alang nas mga barangay service provider o sa drug rehabilitation program. Atong paminahon kompletong detalye sa mga balita mga kapuso. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan. Pasok. Gipahigayon ang unang DOH sa training alang mismo sa mga barangay base provider ubos sa Cebu Based Rehabilitation Program sa Kabanan sa Subo ubos sa buhatan sa COSAPA. Ang naisugutan nga training matulba may paghatag og kahigayonan ingman ideya sa baga drug dependent o gigil mga drug users nga mahatagan og kagayunan sa pagbalik mismo ngadto sa komunidad pinagi sa nasigutan nga training unsa paghandle ng resulta nga problema sa tag sa mga barangay. Ang mga barangay nga muhimo ni makabigitan sa nasigutan nga training kinahanglan nga accreditation gikan mismo sa DOH pinagi sa nasigutan nga programa din mahatagan sila kagayunan nga mabalik sa komunidad din ilang giklaro nga minus-minus kini gasto gubikan anara sa base kon base ra sa barangay ang naisgutan nga mga trainers bikan bigay training ubos sa pagbando gikan mismo sa DOH. Ako sa Ramahit sa Jimmy Super Radio DYWS dapat to. Matag irog sa orasan, adunay balita nga mopukaw kanimo. Dores Pamukaw Balita. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Daghang salamat Super Alan Mahayit sa imong report. Atong oras sa mga kapuso, alas 5:17 na samtang sa pikas bahin. Di ay duha ka mga drug personalities dito sa Minglanilla nga nasikop. Gipang inquest sa piskalya. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yes, Super Lloyd. Pasok. Gipangkihan na sa Naga City Regional Trial Court ang duha ka mga drugista nga nagadakpan diya sa may Barangay Poblacion Ward 2 sa Minglanilla sa may Purok Mahogany. Sila si alias Pachi o si alias Nandi Gracia. Nga ang duha pulos gipangtaral sa kaso kalapasan sa Section 11 kon paghupot og shabu. Apan matud pa kini si Nandi Gracia maogi target og dunay laing kaso Section 5 kay mao'y napalitan sa
sa balor 300 nga drugas. Nakuha sa sinan og usa ka .22 caliber revolver o gitaral sab siya sa kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms and ammunition. Si Nandi Gracia way piyansa sa Section 5 apan sa pagbuto og armas dunay piyansa ang rekomendar ka 120,000 ka pesos ug dunay sa piyansa sa laing kasong kalapasan sa Section 11 kun paghupot og shabu. Samtang si Pachi nga may kauban ni ini na ay piyansa nga 200,000 ka pesos sa kaso lang nga Section 11 base kini sa inquest information ni Fiscal Joyce Preston Adlaw. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DWS. Dapat totoo. Banguna! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita. Pamukaw Balita! Super Radio. Super Radio. Super Radio. Dagang salamat sa Lloyd Suarez sa mong report at ang oras mga kapuso. Alas 5:19 na. Balik taman lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Standby. Super Radio! Banguna! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita. Pamukaw Balita! Super Radio. Super Radio. At ang oras mga kapuso, alas 5:26 na. Samtang sa Pikas Bayan pa din karon ng gihimo nga investigasyon sa tuang kapolisan dito sa Nakmes Mandawi. Labot adtong usa ka abogado nga gipatay dito sa May Sacris Road sa Dakbayas Mandawi, mga suking tigpaminaw. Kining maong 54 anyos nga lalaking abogado usa ni ka Internal Revenue Examiner sa BIR. Og samtang nagsakay ni mga kapuso sa iyang sakyanan, kalit ni nga gisikitan atong duha ka mga tao nga nagsakay og motor, motorcycle mga kapuso, riding in tandem nga nakabunet. Dayon gipusil mga kapuso ang maong abogado. Padayon pang investigasyon nila kung unsa gyoy motibos krimen nga nahitabo dito sa Chris Road sa Barangay Bacilid, siyudad sa Mandawi. Padayon ng investigasyon ini og pagpangita pod og kining mga CCTV footage kay para kuan gyud mailhan gyud mga kapuso kining mga tawhana nga nipatay ining maong abogaduha. Samtang sa tuwaga mga Facebook followers, good morning nga kang Raul Mendoza, buntag Super Fetch gikan sa Buisan, Cebu City. Good morning. Pani Hisem Catalan, mayong buntag diha nimo sir. Onya good morning sab gato kang Versosa Junior Artezuela Nicolas. Mayong buntag onya si Eugenio Boy Tagsip. Good morning nimo sir, matod pa ni Sir Boy nga kini ko nung si IDG di ko nung modaginot ato mga ginagmay mo na katong mga bodega. Pero ang ako ang threat karon kay ang purpose mga kapuso aning pagdilis o kay kay para mas panglawas sa ato ang mga kaigsunan. Ang direct threat karon mga kapuso tuas mga namaligya kay katong mga nas bodega mga suking tigpaminaw awa pa man ibaligya, although hatagan gyapon og priority kay para nga dili siya ma-distribute ngadto sa mga kadayang mga kamerkaduhan, pero ang direct threat sa ato ang kining panglawas sa kahimsog sa panglawas na adyas mga namaligya kay mapalit na sa mga katawhan mga suking tigpaminaw unyag dunay kagid ang nagsulob adto ang tag-iya adto mga suking tigpaminaw sa original nga tag-iya adto maong mga sinina kay inyong gipamalit batakdan mo diha. Mao na nga ang direct threat again, ang direct threat tuas mga namaligya karong mga panahon na. Good morning, ngato kang Mercy Orquesta. Good morning, Super Fox. Shout out ko ni Mibete Asenho diha sa Hilanga Dalagat. Salamat. Good morning ni Marinel o Marilyn Minoza. May buntag diha nimo. Onya, good morning sab ngadto kang Rico, Sir Rico Osmeña, may buntag. Atos Tumimbang, mayong buntag, have a wonderful time. Mayong buntag gikas buhisan. Eslawan Reki, good morning. Minaw Midari sa Vito Minglanilla, mayong buntag sa mga taga Vito Minglanilla. Riquelio Arnel, morning Super Fetch, Les Labangon.
Shoutout ko Gracia Hiloka. Sa tanan pod nga mga taga-Bless Labangon mayong buntag Dudski Barretos. Good morning Super Fudge gikan diri sa Tabyunan San Fernando. Mayong buntag Lito Tangkawan Pepito mayong buntag gikan sa Kasili Mandawi City. Eva Lanzadares. Good morning, number one always and forever. Salamat kayo. Good morning ni Christina Rama. May buntag mo great kong happy birthday nga kang Michelle Rama. Teres Babag, Cebu City. Salamat may buntag sab ni Eva Lanzadares. Sige, salamat kayo niya sa tuapod nga TikTok account. Fudge Anthony Inso lang po mga kapuso. Mayong buntag po sa tanan nga mga naminaw diri sa to ang TikTok account. O tayo kong oras o panahon at tayo tumusunod ka tulumanon. Dugang hanay sa mga dagkong mga labas nga mga balita sa morning na Cebu. Kita nga po'y mag-uban-uban. Ako Super Fudge Anthony Insat ng Pebraryong manamilit niya kaninyong pinag-ispangon. May buntag kaninyong tanan. Dapat totoo. Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo nadungog sa paspas nga dagan sa tulumanon. Dulas Pamukaw Balita! Super Fudge Anthony Inzo sa Super Radio. Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa itong palibot ug sa nasod. Pinaagi ng tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Good morning! Super Fudge Anthony Inzo sa Super Radio. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta may buntag kaninyong tanan? Welcome sa Talumanon. Morning na Cebu! Ako nyo kapuso, Super Fudge Anthony Inzo sa Super Radio. ako'y mahatod. Suluhang tudlang sa detalye sa itong mga balita. Ining adlaw karon nga Sabado, Pitsa 13, buwan sa Desyembre, taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nining atong istasyon? Ang DYWS Super Radio GMA 999 killer sa dial sa inyo nga mga radyo. Morning na Cebu! O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato o sa ka-warehouse o kay-ukay sa Mandawi City, gironda sa CIDG o sa ka-individual ang nadakpan. Morning na Cebu! Samtang pagpaambit sa grasya ngadto sa mga taong nagkinahanglan, gipanawagan karon ni Cebu Archbishop Alberto Abet-Uy sama sa mga nabiktimas katalagman ining panahon sa Pasko. Morning na Cebu! 10,000 pesos nga housing assistance gikan sa National Housing Authority. Kisugdan na sa pagapod-apod ngadto sa mga Sugbuanon nga nabiktimas bagyo nga si Odette. Morning na Cebu! Balitas kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte gipasakahan og patong-patong nga mga kaso ngadto sa Ombudsman. Morning na Cebu! Samtang sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iaprobahan ng 20,000 pesos nga service recognition incentive alang sa mga kawani sa gobyerno. Morning na Cebu! Pagkatungulhang tudling sa mga balita, detalye nini musunod human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Nationwide. Hoy! Bango na! O pawinaw sa mga labaas ng mga balita ning tulumanon. Morning na Cebu! Super Radio Local News.
bukas mga kapuso, alas 5:43 na. Ako gihapon si Superfatch Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato, girondas kapulisan sa Criminal Investigation and Detection Group kan CIDG Mandawi City Field Unit ang usa ka warehouse ug ukay-ukay sa Barangay Tipolo, Dakbens, Mandawi nitong Webes sa hapon, Desyembre 11, 2025. Nadakpan sa kapulisan ang admin staff sa warehouse kasi alias Elaine, 26 anyos, kasamtangan nga nagpuyo sa Hernan Cortez, Dakbens, Mandawi ug lumad nga taga Isabela Province. Nasayran nga ang CIDG Mandawi City Field Unit nakadawat og intelligence report may tungod na sumatod pa ongoing illegal trading sa imported second-hand clothing o kining ukay-ukay sa usa ka warehouse sa P. Busaba Street, Barangay Tipolo, dito sa Dakbens, Mandawi. Ingong ang maong kalihukan kalapasan sa Republic Act number 4653 nga nagdili sa commercial importation ug selling sa used clothing o rags isip pagproteher sa public health ug pag-uphold sa national dignity. I-aksyonan nila ang report o giplano ang bypass operation o gipatuman atol sa operasyon ang designated pusher buyer malampuson nga nakapalit og duha ka bundle sa use sa second-hand nga mga clothing ikan sa dinakpan gamit ang 1,000 ka pesos nga tinuod nga kwarta nga gipaibabaw sa napo katig 1,000 ka pesos nga bogus money o 1,000 ka 500 pesos nga dili tinuod nga kwarta. Ang duha ka mga bundle na bayran og 11,500 pesos human natigayan ng pagbaligya gidakop ang dinakpan na nakumpiskar atol sa operasyon ang mga ukay-ukay nga nibalor og 346,000 pesos. Ang dinakpan gidana sa CIDG Mandawi City Field Unit og pasakahan kini og kasong kalapasan sa Republic Act number 4653. Morning Cebu! Atong oras alas 5:45 samtang ang pagpaambil sa grasya ngadto sa mga taong nagkinahanglan ang gipanawagan karon ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy sama sa mga nabiktimas katalagman niining panahon sa Pasko. Sunod-sunod nga katalagman ang nahiagom sa Sugbo nga giunhan sa pagtayog sa kusog nga linog diin grabeng napektuhan ang Northern Cebu ug gisundan sa bagyo nga Sitino. Ang mga dagkong nga pagsuway ang nakapalukapa sa mga tao hangtod karon nga nanginahanglan og panabang. Busa na nawagan si Archbishop Uy gatos katawhan nga mogahin og tabang ngadtos mga nakasinati og kalisdanan ining pagsaulog sa Pasko. Those of us who are in good condition, katong mga nabulahan, nagrasyahan sa lain-laing paagi at ug nang ipaambit aron di mausik ang grasya sa Dios ipaambit sa mga naglisod. Ayun na dungog ang tipiks pamahayag ni Archbishop Abet Uy. Samtang gitugan ni Archbishop Uy nga buksan niya ang pagsaulog sa Misa de Gallo karong Desyembre 16 sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Tinguha niya nga mapabati sa katawhan nga naapektuhan sa linog ang presensya niya sa pagbukas sa kasulugan sa adlang natawhan sa Ginoo Septembre 30 sa gabi ning tuiga sa diyang gitayog sa 6.9 magnitude nga linog ang Sugbo din ang amihanang bahin ang nagrabihan daghang kinabuhi ang nakalas o nangagusbat usaba ang mga kabtangan o panginabuhian sa katawhan. Akong pagampo nga ang inyong kasing-kasing mapuno sa gugma. Kay mao ni tuyo nga ang Ginoo nagpakatao para nato mapuno unta mo sa gugma bisan unsa ang sitwasyon sa inyong kinabuhi. Kalipay kasakit, ang importante na gugma sa atong kasing-kasing. Agad dugang tipiks pamahayag ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy. Morning Cebu! Alas 5:47 na. Samtang nagsugod na sa pagdawat og 10,000 ka pesos nga housing assistance gikan sa National Housing Authority kon NHA ang mga Sugboanon nga nabiktimas baging Odette kani kusog-kuso sa nasod upat ka tuig nang nakalabay. Gikalipay kini ni Cebu Governor Pamela Bre 4 nga miadto sa Barangay Poblacion Gymnasium dito sa Ciudad Scarcar kagahapon diin ipahigayon sa NHA ang pagapod-apod gatos mga
kwalipikado nga mga benepisyaryo. Ubos sa NHA Emergency Housing Assistance Program, matag kwalipikadong household kansang panimay ang nakahiagom o grabe nga kadaot makadawat og 10,000 ka pesos. Ang Carcar City ang dunay kapin sa 5,000 ka mga benepisyaryo ang unang na-validate o gisumiter sa NHA og labing unang LGU sa Sugbo kaya nakadawat sa maong ayuda. Ang gobernadora giabi-abis mga opisyal sa syudad kay gipangunahan ni Mayor Patrick Barcenas ug Vice Mayor Perkins de Dios. Ingon man mga regional officials sa Department of Social Welfare and Development. Ingon man sa Office of the Civil Defense. Kaya nung duman, ganigahin ang NHA og 742 million pesos nga hinabang alang sa mga nabiktima sa Bagyong Odette apan gibalik ang pondo ngadto sa National Treasury. Human nga ang NHA og ang miaging administrasyon nagkalalis kung saan pagpatuman ang distribusyon apan sa suwat nga gipitsahan nitong Nobyembre 18. Formal nga nihangyo si Governor Pamela Barrecuatro ngadto ni NHA General Manager Juben Tay sa pag-reallocate sa gibalik nga pondo nga 742 million pesos. Paglabay sa pipila ka adlaw gipahibaw nini ang gobernadora nga gimando sa presidente ang pag-release sa pondo karong buwana. Ayubo, morning Cebu. Alas 5:48 na. Samtang 5 ka mga babae nga asher sa illegal nga swertres ang gipang paslak sa bilangguan sa Dakbayon sa Talisay. Kinihuman nga ang kapulisan gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Homo Bono Sayon ni pahigayon o gasubsob nga operasyon batok sa illegal nga sugal. Unang nasikop mo ang asher nga si alias JB, 22 anyos dito sa barangay Kansuho sa Nisgutan nga syudad. Sunod ginadakpan ang upat ka mga teller nga si alias Merlita, 51 anyos dito sa sitio Ilang-Ilang, Barangay Lagtang, alias Jeneline, 38 anyos dito sa Highway Road sa Barangay Lagtang, alias Renaline, 27 anyos dito sa sitio Mansueto, Barangay Tabunok, ug si alias Florani, 35 anyos dito sa sitio Kimba, Barangay San Roque. Ipangitaan og dokumento ang mga dinakpan apan napakya sila sa pagpakita nga sila otorisado sa pagpataya og swertres. Nagkalain-lain nga mga kantidad sa salapi ang nakuha sa mga dinakpan. Lakip na dinhi ang ilang kagamitan sa pagpataya sa illegal nga swertres. Ang mga dinakpan pulos kini nag-abot sa bilangguan samtang nagpaabot nga pasakahan og kaso. Nagkapulisan sa Talisay ni pahinumdom sa mga sugarol nga naa sila palibot og andam nga musikop kini gadtos mga masakpan. Morning Cebu. Alas 5:51, samtang inspeksyon sa Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Office ang usa ka subdivision dias Barangay Agus kagahapon adlaw og nakita ang mga kalapasan. Matod ni Lapu-Lapu o matod pa sa Lapu-Lapu City PIO na matikdan sa sentro Lapu-Lapu City ang kalapasan nunod sa overfield drainage line tungod sa water spillage nga konektado dool sa lagoon. Gi-issuehan og citation ang Homeowners Association tungod sa paglapas sa City Ordinance number 484-97 Section 6 sa liquid wastewater spillage nga doon ay multa nga 500 pesos. Gamayas multa 500. Gibugatan sa Lapu-Lapu City Government ang pagsunod yun sa husto nga wastewater disposal sa drainage system o ang panginahanglan sa pagpahunong sa illegal lagoon dumping practices nga musantop sa seryoso nga mga kalapasan sa kalikupan. Morning Cebu. Super Radio Reports. At ang oras mga kapuso, alas 5:52 na. Sa tungunang Super Radio Report, DI Livelihood Program alang sa mga jobless nga mga solo parents gitinguha sa mayor sa syudad sa Sugbo. Atong paminawon kompletong detalles mga balita mga kapuso. Alan Mahal sa Super Radio. Yan, Super Alan, pasok! Gipagitaan og livelihood program ang mga
jobless solo parents din mismo sa Rakbenso buotol sa gihimo nga distribution sa rice assistance ngadto sa mga solo parents din mismo sa syudad. Si Mayor Sarabal ni klaro kinahanglan makuha ang naisgutan nga mga number o giingon aga mga abilidad yung naisgutan ng mga solo parents aron makahimo siya pag bahig uyunan paghimo og livelihood program nga base usab sa ilang mga skills aron makatawag kini ngadto mismo sa ilang panabuhi din mismo sa dakbayan sa Sugbo. Ato nga nasayaran nga nato nakalabay adlaw diri moabot to sa kapin sa 800 ka mga solo parents ang nakadawat og rice assistance gikan sa syudad nya karong hapon ug kagahapon sa hapon ano ay laing 1,000 usab nga mga solo parents din mismo sa syudad ang nakadawat og hinabang gikan mismo sa Cebu City Government. Ako sa Lamahayot sa JME Super Radio DYWS dapat to. Morning na Cebu! Daghang salamat sa paralan sa mong report samtang sa pikas bahin. Di ay armado nga lalaki na sikop dito sa Akbayans Mandawi. Norman Mendoza sa Super Radio! Yan, Super Norman, pasok! Nasikop sa mga sakop sa City Mobile Force Company sa Mandawi City Police Office ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kini maalarma nga nagdala og armas diya sa may barangay Luok sa syudad sa Mandawi alas 9 pasado sa gabi. Ang nadakpan nagpuyo diya sa nahisgutan nga barangay o nagkuhaan kini og usa ka 22 nga revolver adunay duha ka mga buhi nga bala. Ang maong suspect walay kapakita nga legal nga mga dokumento nga nagtugot kaniya sa pagdala niini. Hinungdan nga gi-aresto o paskaan siya sa kaso sa kalapasan sa illegal possession of firearm. Sabta nga siya na kustodiya sa kapulisan, pasaka ang kaso bato kaniya unya sa adlaw nga Lunes. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Super Radio National News! At ang oras sa alas 5:56. Balita gikan sa kauluhan gipasakahan og kasong kriminal si Vice Presidente Sara Duterte sa Office of the Ombudsman kagahapon adlaw. Kini naglakip sa plunder, malversation, graft, bribery o guban pang may kalabutan sa kaso sa gingong dili sakto nga paggamit sa confidential funds. Matod sa mga complainants nga gipungunahan ni Father Flaviano Villanueva, Father Robert Reyes o kanhi opisyal sa gobyerno nang hinaut sila nga paligunon sa ombudsman ang ilang mga reklamo. Base na sa mga pagdungog sa Kongreso, nigawas nga ang 125 milyones ka pesos ka confidential funds sa OVP kay gikan sa contingent fund sa 2022 national budget. Ang mga kantidad gingong nagasto sud sa 11 ka adlaw. Butang nga mas nakapalaom pa sa pagduda sa paggamit sa pondo. Apil usab sa mga reklamo nga gisangat mga paggamit sa confidential funds sa DepEd sa dihang siya pa ang kalihim. Ang kinatibukan nga confidential fund nga mikabat sa 612.5 million pesos gingong gigamit nga way klaro nga breakdown sa gasto. Sa pagkakaroon nasa ombudsman ang mga reklamo nga posibleng mag-abli sa lapad nga investigasyon batok sa Vice President. Morning na Cebu! Alas 5:58 na samtang giaprobahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 20,000 ka pesos nga Service Recognition Incentive kan SRI alang na sa mga kawani sa gobyerno isip pagila sa ilang serbisyo o contribution sa mga tumong sa Philippine Development Plan o sa 8-point socio-economic ka agenda ubo sa Administrative Order No. 40 makadawat og one-time incentive ang mga empleyado sa executive branch lakip nagkadtong mga nasa national government agencies, SUCs, GOCC, ingon man uniform personnel sa AFP, PNP, BFP, BGMP, Bucor, PCG ug uban pa mga attached agencies. Nagsugod ang pagapodapod sa SRI sa Disyembre 15 nga magsugod ang pondo para sa SRI kuhaon gikan sa 2025 personnel service budget sa mga ahensya o gikan sa MOOE kung gikinahanglan.
para sa mga GOCC kini magagikan sa ilang corporate operating budget. Mamahimo sab nga makahatag og hangtod sa 20,000 ka pesos SRI ang mga o mga constitutional offices sa Kongreso ingon man hudikatura depende sa ilang PS budget. Para sa mga LGU lakip na ang mga barangay matud pa ang kantidad sa pag-aproba sa SRI gibase kini sa kapasidad sa pondo o sa personal services limit sa local government code. Kwalipikado ang mga empleyado nga nasa serbisyo hangtod na sa Nobyembre 30, 2025 og dunay di mo na supat ka buwan nga serbisyo. Prorated usab ang madawat sa mga nagkuwang ni ini. Morning na Cebu! Super Radio Weather News. At ang oras mga kapuso alas 6 na sa tunga kabuntagon ng mga oras ato sang sayron na to ang update sa lakat sa panahon sa mosunod nga 24 oras. Ato ikaw ba itong weather specialist gikas pagasamagtan? Sir Joseph Merlas, may buntag. Mayong buntag usab, Superfatch, o sa itong mga sukitig paminaw with latest weather update para sa 24 oras o karong adlaw Sabado. Wala gyapon tayong monitor nga LPU Baguio Sud o duol sa itong Philippine Area of Responsibility. Samtang kining shoreline o panag-abot sa bugnaw ug init nga masa sa hangin mo nakapekto sa silangan nga bahin sa Southern Luzon ingon man silangan nga bahin sa Visayas. Sa bahin sab kining amihan o northeast monsoon mo nakapekto sa nabiling bahin sa Luzon. Munsod sa 24 oras o karong weekend ang Eastern Visayas makasinati ani madag-umon nga kalangitan libanan sa taas nga tsansa ni mga katag-katag nga mga pagulan, mga pagpanugdog ug kilat dala ni sa shearline. Samtang ang nibling bahin sa Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo padayong makasinati ng generally fair weather condition gawas ng gihapon aning mga patak-patak na mga pagulan, mga pagpanugdog ug kilat labi na sa hapon o sa gabi tungod ni sa easterlies ug karong mga orasa wala tinakita ng mga pagulan diri sa Central Visayas. Kantang sa itong hangin ng kadagatan, ang tibuok Kabisayaan na dunay hinay nga sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ug atong kadagatan na dunay gagmay nga na sa kasarangan nga mga pagbalod wala tay isa nga gale warnings. Sa sibot ng dagat munas ni sa alas 11:13 sa buntag nga nagimabon nga 0.3 meters ug mutaob sa alas 6:18 niyang gabi nga nagilawmon nga 1.0 meter. Atong temperatura 26 to 32 degrees Celsius katong haring adlaw ni subang sa alas 5:52 sa buntag ug mosalop ni sa alas 5:24 sa hapon. Ug matolites diri sa buhatan sa Pagasamactan Visayas del Oeste si Joseph Merlas, maayong buntag. Good morning. At ang oras mga kapuso alas 6:02 na. Onya, 12 ka adlaw na lang sa dili pa ang taong pagsaulog sa adlaw sa Pasko mga kapuso. Nag-iingon lagi ni Archbishop Abit, uy, atog ipatigbabaw ang paghatag na to og grasya ngadto sa mga labing nanginahanglan karong Pasko. Tumikas mga nanglabay nga mga katuigan, nanglabay nga mga kalamidad. Ini sa tuwa sa Sugbo, atong bagyo og sa linog mga kapuso. At ang musunod nga talumanon ang superhiret. Itagya pa maguban-uban paghisgot sa mga dagko og mga isyo nga may labot atong hari nga lungsod karong taud-taud alas 6 ngadto sa alas 7 nga kabuntag. Manamilit niyo ubos galagad sa kanginan sa nga na lang sa kinatibukang pwersa sa DYWS sa Radio GMA pinagis ng Master Control Julius Malinaw sa itong transmitter site Danny Albano ikaw man sa itong Program Director Aljen Bakita Station Manager Kate Matos Cortez. Ako na lang inyong kapuso sa Perfatch Anthony Inso manamilit niya kanya pinagis pagingon dalay ko ng Diyos mayong buntag Pilipinas dapat totoo. Inyong nabati ang mga nagpunang mga balita karong adlaw kanahipos sa DYWS Super Radio Cebu News and Public Affairs Department ning tulumanon Morning na Cebu.